What did you have to sacrifice for this role? Maybe time with the family or love life? Everything, lahat. Okay. Lahat po, pati po pagka... Opo, hindi na nga po ako nag-boyfriend ilang years na. Sabi ko, unahin ko muna itong summer. So after po ng show na ito, mag-boyfriend na. Abisala! Ako si Faith Da Silva, ang gaganap bilang Tamara, ang bagong tagapangalaga ng Brilyante ng Apo. At ako naman po si Bea, gaganap bilang bagong tagapangalaga ng Brilyante ng Apo. Ako naman po si Bianca Umal, ang gaganap bilang si Sandra Terra, ang bagong tagapangalaga ng Brilyante ng Apo. At ako naman si Kelvin Miranda, ang gaganap bilang si Adamus, ang bagong tagapangalaga ng Brilyante. Una-una sa lahat po, labis po kami nagpapasalamat for this opportunity to be given this, to be in this position na mapabilang bilang isang sangre. Napakalaking bagay po ito. At sa totoo lang po, this is something na pinangarap ko lang. So, para sa akin to live my dreams right now, it is such a big feeling na ako din minsan hindi ko din ma-figure out kung ano ba yung nararamdaman ko. Kasi sa pagiging grateful ko at pagiging proud ko, may kaakibat din siya na pressure, na takot, at mga iba't iba pang mga emosyon. But most importantly, sa lahat po ng mga blessings na ito na pinagkakaloob sa akin, nagpapasalamat ako at sobrang excited ako because yung naging journey po namin para sa Encantada Chronicles Sangre ay hindi naging madali. Napaka-tagal din po ng preparation namin, napakarami din po naming mga discover sa sarili namin at yung mga possibilities that I've never seen before, even felt before. Now because of Encantada Chronicles Sangre, I've learned so much. Hindi lang bilang artist, hindi bilang isang tao. Ang dami niyang ipinakita sa akin. Since you mentioned that you parang na-overwhelm ka when you got the title, I think apart from Bianca, nag-audition ba kayo for your roles? Yes, yeah, and we all auditioned for this. Alright, and how did you feel when they finally told you that you got the role? Kasi I auditioned for this twice eh. So, nung pangalawa, I was so rattled kasi nga parang galing ako ng TikTok lang, tapos yung energy ko, happy-happy, kulit-kulit. So parang pag sangre na, iba naman to, ibang obligation na naman to, kailangan seryoso ako, fighter ako. Tapos parang pinagtatawanan pa ako ng mga ibang kasama ko dun kasi hindi naman ako talaga magaling makipag-fight. So kapag may binigay na fight choreo, nagagawa ko naman siya, pero hindi siya yung sobrang confident talaga ako. But hindi ko alam kung anong meron sa araw na yun. Parang iba yung pakiramdam ko, iba yung feeling ko. And when I was partnered up with someone, hindi ko na lang sasabihin kung sino, iba din yung naging chemistry namin siguro. At iba yung naging, iba yung energy, kumbaga. And after that, hindi ko siya in-overthink, nilet go ko lang siya. That's why when it was announced to me na ako yung bagong tagapangalaga ng Brilyante ng Apo, I was so shocked. Because nag-audition po ako for 2016 for the role of Mira, na anak din ni Ada Perena. So, it's a full circle moment for me. At labis po ako nagpapasalamat sa lahat po ng biyaya na ipinagkakaloob sa akin. Wow. Same with Faith, I auditioned po for the role of Dea. And same with her, nung nag-audition ako for Dea, dalawa rin kasi, ginawa mo din yung Flamaro. Yes! Pero, nung binabasa ko yun, iba talaga yung pakiramdam ko kay Dea. Gusto ko talaga siya. And there is something na energy na hindi ko maipaliwanag na pag-uwi ko, nararamdaman ko talaga makukuha ko siya. Pero of course, ayoko kong mag-expect. Kasi ayoko kong masaktan. And may mga nalilinig na rin ako na, uy, alam mo ba, ganyan. Pero binabrush off ko kasi nga ayoko kong masaktan. Pero, kaya yun, kaya siguro din grabe yung feeling. Until now, it feels surreal na nangyayari na talaga siya. Nangyari na siya, natapos na namin. And finally, mapapanood na ng mga tao. And mapapanood na rin namin. Dahil yung mga napapanood lang din po ninyo at mga nilalabas na teaser, ang nakikita pa lang din po namin. I mean, teaser. So, sobrang excited po. Sobrang nakaka-proud. Napaproud po ako sa amin lahat at sa lahat ng cast at crew at buong prod po ng Encantadia na
nairaos po namin ito at natapos po namin na matiwasay at masaya. Okay. Thank you. Kelvin? Yes po. Audition din ako sa role ko bilang si Adamos. At hindi ako agad makapaniwala at until nag-workshop kami together, doon hindi pa rin nagsisink in sa akin na nakuha ko na yung role. Inamin ko yun sa amin sa workshop. Ano ba ako? Ba't talaga yung parang, oo nga, kaya nga tayo nandito. Nag-workshop na nga tayo, hindi ka pa rin naniniwala. Hanggang sa nagsimula na kami mag-taping. Araw-araw, panibago ng panibago, yung pakiramdam ko na kailangan kong panindigan at gampanan yung responsibilidad ko bilang isang sangre. Hindi lang sa harap ng camera, kundi sa likod din ng camera. Siyempre, isang malaking responsibilidad once na nakakuha ka ng role na isang katulad ng superhero. Magre-reflect na siya sa pagkatao mo eh. Bibit-bitin mo na siya kahit sa likod ng camera. Kaya mas naging maingat, mas naging maagap ako sa mga ginagawa ko sa labas ng daily. Okay. Bianca, sa'yo nung sinabihan ka na you will star in this TV series, ano yung pakiramdam mo? Kasi even before pa naririnig-rinig na namin eh. Bumulong po sa akin itong project na ito was actually Miss Annette Cozon in 2021. We were in a event on time na yun, and it was just in passing that she told me, may kailangan ko i-bulong sa'yo. And then she said, sangre na yung susunod. Sabi ko, ano po yung sangre? Because sa totoo lang, I never really expected to be part of Encantadia anymore because I was part of Mulawin versus Ravenna in the past. And so sabi niya, yung Encantadia ko yung sangre, ilalagay kita doon. And mula noon, parang, that moment, I had a hard time breathing kasi the question in my head was, bakit po ako? Why, bakit niyo po ako naisip ilagay mo? When I was already part of Manawi. I was already part of one of the fantaseries of the network. I was already okay with it. At nilitian lang niya ako. And fast forward to, we were announced early in 2023. In-announce na kami na nga talaga. And so all of the years of keeping it, na hindi ba pwede pag-usapan, sa wakas, ang sarap ng pag-usapan. At fast forward to ngayon na natapos na namin ang taping. Ito na po. Okay. What did you have to sacrifice for this role? Maybe time with the family or love life? Everything, or... lahat. Okay. Lahat po, pati po pagkain. Hindi na nga po ako nag-boyfriend ilang years na. Sabi ko, unahin ko muna itong sangre. So after po ng show na ito, mag-boyfriend na. Open ka na, in-announce mo na. Hindi, totoo po yun na. Like, I'm not even kidding. I was like, kilala ko kasi din yung sarili ko. I don't wanna be distracted. Gusto ko ibigay yung buong puso ko, yung isip ko, at yung sarili ko for Encantada Chronicle Sangre. So kung magkakaroon man ng distraction sa buhay ko, hindi ko kailangan yan. After na yan, ng Encantada Chronicle Sangre. Unang-una pa lang sa lahat po, ang dami namin kinailangan i-sacrifice sa mga pagkain po na hindi namin kinain. Sa lahat po ng mga gatherings na gusto mong puntahan, pero yung social battery mo, di ba po, parang we'd rather just rest and para kondisyon yung mga katawan namin para pagdating po namin ng mga tapings, maayos kami. At syempre po, yung siguro yung ibang obligation or opportunities sa work dahil nga po, it took us years para po magawa yung sangre talaga. Yun po. So yung... I couldn't emphasize more on how much of a commitment it was to be part of this show. To question kung ano yung mga sacrifices namin, to say everything isn't even enough. We sacrificed ourselves for this project. Talagang wala na po kaming natira sa mga sarili namin just for the sake na mabuo ito. At hindi po yun na sinakripisyo namin yung mga sarili namin na masama yung mga Ginawa namin yun because alam namin na yun yung kailangan para mabuo at maitawid ang pagpapaganda ng sangre sa kabila ng lahat. And to say that 2 years of our lives ang ibinuhos namin dito, hindi po talaga siya biro. I mean, if only we could put into
are real. What happened in the 2 years of our lives na yun na hindi madali. Para lang mapakita mo ano talaga ibig sabihin ng sacrifice of 2 years. Bianca, what was the hardest for you? Yung sacrifice na yun? The hardest was the endurance to finish it. To let go of things for the sake of doing something that you are passionate about. It's given, hindi naman po mahirap yun. Especially kung mahal mo ang ginagawa mo. Pero yung hindi mo alam kung hanggang kailan ka magsasakripisyo. Yung hindi mo alam kung hanggang kailan ka lalaban dahil hindi mo alam kung ano ba yung mga kalaban na paparating. Just like when you're really in the world of Encantadia. Yun yung pinagdaanan namin sa mga taon na yun. Ang dami pong problema. Ang dami pong pagsubok. There were so many questions that gave us doubt. At napanghinaan na po kami na loob. We even thought na parang, how do we continue? But then, nilabanan namin yun by staying together. By literally fighting with your soul and your mind na hindi ako gi-give up sa show na to. Hindi ako gi-give up kay Flamara, kay Lea, kay Tera, at kay Adamus. Hindi ako gi-give up sa mga taong umaasa na mapanood to, ang Encantadix. Hindi ako gi-give up sa mga tao na nagtiwala sa amin na kaya namin to. At kinaya namin. Correct. Calvin, Angel, do you want to add anything? Yes, ako yung commitment talaga. Sa totoo lang kasi yung commitment talaga yung nagsasabi ng lahat ng bagay. Minsan, yes, bumibigay na syempre, tao ka lang din na pinapasok ka rin ng tampo, ng minsan ng pagod, ng mga question na hindi mo na dapat tinatanong. Kumbaga, nagiging human ka. Nagiging vulnerable ka. Ako, inaamin ko na may ilan sa mga naging experience ko, talagang bumibitaw ako yung sacrifice. Kailangan mo talaga i-sacrifice yung sarili mo, yung commitment mo. Kasi kapag commitment, ang lalim ng ibig sabihin yan, yung disiplina, yung pasensya, yung mga bagay na gusto mong gawin, kailangan mo muna yung isang tabi. And sa paulit-ulit, sa araw-araw na nangyayari yun, meron talagang araw na hindi ka okay. At yung araw na hindi ka okay, nandun yung irritable ka, nandun yung araw na hindi ka magiging masayahin, meron kang araw na rattled ka, meron kang araw na nabubulol ka. Kasi nga, hindi ka okay eh, kasi bumibigay ka dun sa commitment eh. And I think, yun yung pinakamalaking sakripisyo, hindi lang din naman sa aming mga artista. No? Gano'n na din siyempre sa production, na bumubuo nitong Encantadia, na lahat kami nagbigay ng sakripisyo para dito sa show na to. Kaya hindi mo rin masasabi na kami lang din yung nahirapan. Kami lang, naiintindihan and pinangahawakan ko kung bakit hindi ako bumibitaw kasi lahat naman ng tao ay naapektuhan, nakakaramdam ng pagod, di ba, ng pagka-burnout. Normal siya and kailangan mo lang tanggapin. Yun yung pinaka-sacrifice para sa akin, yung commitment talaga. Kasi napakaraming bagay na hindi ko nagawa para sa Encantadia and maraming bagay akong gustong gawin pero hindi ko rin siya nagawa dahil sa Encantadia kasi mahal ko yung show eh. And masaya ako na natapos namin siya ng walang anumang nangyaring hindi maganda. Roller coaster ride talaga siya. Adventure talaga. Ang journey namin dito sa Encantadia. Hindi siya, gaya ng sabi nila, mahirap siyang i-explain na sa words or sentences. Mahirap siya. Kasi, ano siya eh, buong oras mo, energy mo, discipline, having discipline pala, mahirap na. You have to give up some things to do, some things that you have to do or prioritize, which is yung Encantadia nga. Pero, you just also have to focus on the fact na gusto namin makapag-produce ng magandang palabas para sa mga manonood. Gusto namin makapag-inspire dahil napakaganda po ng story ng Encantadia. And yun din yung reason bakit ang daming nagmamahal sa Encantadia and we want to continue the legacy.
Okay. Palagi ko yun yung dahilan kung bakit din namin siya nararamdaman o nararanasan, I think. Kasi yun din yung pinagdadaanan ng mga current sangres na nagsasakripisyo sila at kailangan namin maramdaman na yung ginagawa namin hindi lang to sa personal, hindi lang siya pang sarili, kung hindi kinakapitan mo na rin siya kasi pinagdadaanan din siya ng karakter na ginagampanan mo sa akin. Tama si Kelvin. I think that's worth sharing also. Now, in the duration of creating the show, it was very timely na kung ano yung pinagdadaanan namin in real life was also what the characters were going through. Okay. I think that was how we understood na we were meant to be where we are. Kasi, kaya kami grateful to be the chosen ones of, you know, na maging tagapangalaga ng mga playante dahil yung stories ng characters was also really, it really resonated with each of us. And kahit yung series of how we were taping the whole show, yung mga panahon na hindi kami gano'n nakikita, hindi rin talaga nakikita yung characters namin. Up until to the point na nag-end na puro gera na, doon pa lang talaga kami nagkipaglaban na talagang kaya natin to, both on and off cam. I think yun yung magic ng experience namin. It was both worlds really happening at the same time. Wow. So needless to say, worth it lahat ng sacrifices. Yes! Oh, yes. Naman. Kahit, Yes. even the love life, faith. Oo, next time na yung love life, di ba? Love ko naman yung sarili ko, tsaka marami na Love mo magmamahal naman sa yung akin. Life muna. Life Yes. muna bago. Okay. Tama na naman po yung mga naipayo ng unang sanggol sa inyo. Yun nga, yung disiplina. As in, yun nga, yung disiplina talaga. Hindi yun mawawala sa mga bibig nila sa amin. Yung disiplina, kailangan namin pairalin nila. Saka yung pangunawa at pasensya. Kailangan namin yung pairalin sa pang-araw-araw kasi hindi nga biro yung commitment nitong show. Kasi sobra. Okay. Totoo yan. At saka yung parang, kumbaga, yung pagbibigay nila ng bas-bas sa amin, napakalaking tulong din talaga niya because alam namin na katulad namin, they went through this journey at iba din yung sa kanila, ibang hirap din yun, ibang sarap din yun ng success, di ba? So, kumbaga, yun na lang din yung pinagkakapitan namin na magkakaiba man tayo ng journey, ang goal naman natin ay iisa yung mai-share natin sa mga Encantadix at sa mga kapuso yung mahika ng Encantadia. And learning about their experiences, both the OGs in 2005, yung mga aga namin in 2016, the best learning in their experiences is that being sangres are not just roles. We are representations of heroes who have a responsibility. And so on and off cam, hindi lang namin dinadala yung mga brilyante namin as actors. Dala namin ito as Faith, as Angel, as Bianca, and as Kelly. We're here to show na we are worthy because we are good people. And we are ready to represent and help people who we can inspire. Okay, last question for me. Yung dalawang, yung Encantadia, yung 2005 and 2016, successful siya, no? Pero in your own terms, in your own words, how can you say that this generation is successful? Gusto kong sagutin yung tanong na yan. Kasi nung natapos pa lang namin yung show, pakiramdam namin ay successful namin. Kasi yung duration, yung experience, yung lahat ng nakasalamuha namin habang ginagawa namin to isang malaking pagkapanalo para sa akin, sa pagkatao namin. Kasi ang daming sinubok sa akin. Personal, marami siyang sinubok sa akin, marami siyang pinahiral, marami siyang pinaintindi sa akin at pinakita na kailangan ko talaga siyang ma-experience at kailangan kong tanggapin na parte siya ng journey ko bilang isang Kelvin, bilang isang Adam. Gets. Itong Encantadia Chronicles Saturday, I believe, is more about the small successes that we enjoy. I mean, of course, the big success is that it's Encantadia. Yes. That people are waiting to watch it. And with or without the ratings, of course, we are expecting that as well. Yun yung big successes.
Yes. But yung mga small successes namin, yun yung ipinagmamalaki namin. Because those weren't easy. It's easy to acknowledge the big ones, pero yung maliliit na hindi nakikita ng lahat, yun yung, ay grabe, nagawa namin. Yung laban namin sa mabuo ito in 2 years, yung sacrifices namin para maganapan namin itong mga roles na ito, yung matapos namin yung buong show na hindi namin nakalain na matatapos namin the way we did. There are so much. I mean, the fact that we were given these roles alone are already successes. Right. So it's small successes that are worth celebrating. True. Sabi nga yung big success is made up of small triumphs. Yes. Exactly. Mismo yan. Angel, ikaw? Pero totoo naman yung sinabi nila. Mapili pa lang bilang bagong sa amin. Ipasa pa lang sa amin itong karangalan na is success na talaga for each one of us. And all we can do is do our best para maging karapat-dapat sa pagtitiwala na binigay sa akin. And ayun lang, I'll be forever grateful for having this opportunity. Right. Faith? Copy paste. Parang ang dami ko na din sinabi kanina. Okay. Oo, hindi ano ba ito? Paano masasabing success to? Paano masasabi na success? In your own words. Sorry po. Nawala lang sarili. Katulad din talaga ng sinabi nila, yung to be given a spotlight na ganito katingkad. Kumbaga, na to be a superhero is already a blessing. But more than anything else, I've gained new friends. I've gained family members. Dahil pinagtibay talaga at pinalakas ng journey namin dito sa Encantada, yung pagsasama naming lahat. And I think yun ang isa sa pinakamalaking blessing at yung for us to be able to surpass every challenges na even ako din sa sarili ko, hindi ko din alam kung saan ko kukuhanin yung lakas most of the days. But sinabi ko nga din yun kanina na kay Flamara ko lang din pala makukuha yung lakas. Si Faith, kilala ko yung pagkatao ko, bilang si Faith, matatag ako, matapang ako. Pero minsan yung knowledge na meron tayo within ourselves, hindi siya enough. At dahil kay Flamara, dahil kay Sangre Flamara, yung tapang ko sa buhay, yung pagkatatag ko, it's on another level. At grateful ako na mabibit-bit ko to sa mga iba ko pang gagawin in the future. Thank you guys. Thank you so much.